isang pamilyar na tunog, paulit-ulit, walang tigil. Iyon ang unang pumasok sa kamalayan ni Amara. Isang mahina, ritmikong pagtunog na tila ba kasama na niya sa loob ng isang napakahabang panaginip. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit parang may mabigat na nakadagan sa mga ito. Ang buong katawan niya ay parang hindi kanya manhid, mabigat at pagod. Saan ba siya? Ang huli niyang natatandaan, ang matinis na tunog ng preno, ang nakakasilaw na liwanag ng kasalubong na sasakyan at ang boses ni Marco na sumisigaw ng kanyang pangalan. Pagkatapos, kadiliman. Sa wakas, sa lahat ng kanyang lakas, bahagyang gumalaw ang kanyang mga pilikmata. Isang manipis na sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang paningin. Malabo, puro puti ang nakikita niya at mayroong amoy. Amoy na pamilyar din sa kanya. Amoy ng ospital. Dahan-dahan. Mas binuksan niya ang kanyang mga mata. Isang puting kisame, isang IV drip sa kanyang tabi. At ang tunog, galing pala iyon sa isang makinang nagmomonitor ng tibok ng kanyang puso. Nurse. Roscoe, gising na siya! Tumawag kayo ng doktor, bilis! Isang nurse ang nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakaunipormeng puti. Ngunit hindi ito ang nakakuha ng atensyon ni Amara. Ang lalaking pumasok sa likod niya. Kahit malabo pa ang kanyang paningin, kilalang-kilala niya ang tindig na iyon, ang paraan ng paglakad, ang boses na bumigkas ng kanyang pangalan na may halong gulat at hindi makapaniwalang tono. Amara? Mahal ko, gising ka na nga. Mahal ko, si Marco. Ang asawa niya, lumapit ito sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay. Naramdaman ni Amara ang init ng palad nito. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon ang nagpabalik sa lahat, ang pagmamahal, ang kaligayahan, ang lahat ng pangarap nila. Marco, hirap niyang bigkas. Tuyo ang kanyang lalamunan, garalgal ang kanyang boses. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Marco. Salamat sa Diyos, Amara. Salamat sa Diyos. 7 taon, mahal ko. 7 taon akong naghintay. 7 taon? Anong ibig niyang sabihin? Ang alam niya ay papunta sila sa kanilang first wedding anniversary dinner. 7 taon? Ngunit ang pagkalito sa isip niya ay natabunan ng labis na kaligayahan. Nandito si Marco. Hinihintay siya. Ligtas siya. Yun lang ang mahalaga. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya muling iginupo ng pagod at kadiliman. Nang muli siyang magising, mas malinaw na ang lahat. Nakaupo si Marco sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Bahagya itong natutulog. Pinagmasdan siya ni Amara, ang lalaking pinakamamahal niya. May ilang guhit na, sa gilid ng mga mata nito, na wala dati, ngunit para sa kanya, siya pa rin ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Maya-maya, gumalaw ito at nagising. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting puno ng pag-aalaga. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Umiling lang si Amara. Masaya na siyang nandyan. Nag-usap sila ng sandali. Sinabi ni Marco, natatawagan niya ang mga magulang ni Amara at ang kanyang matalik na kaibigan na si Isabel para ibalita ang magandang nangyari. Pagkatapos ay sinabi nitong bibili lang ng kape sa labas. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto, nakatingin sa labas ng bintana. Ang saya-saya niya. Isang himala, isang pangalawang pagkakataon. Nang maramdaman niyang kailangan niyang magbanyo, dahan-dahan niyang sinubukang bumangon, ngunit ang katawan niya ay nanghihina pa rin. Nang biglang bumukas ng bahagya ang pinto, napahiga siyang muli at nagpanggap na natutulog. Hindi niya alam kung bakit.
Siguro ayaw niyang mag-alala pa si Marco. Narinig niya ang boses ni Marco, ngunit pabulong ito, nasa may pintuan lang. Huminahon ka, Belle, sabi nito. Narinig ni Amara ang boses ng isang babae. Pamilyar din, mahina, at nanginginig. Paano ako hihinahon, Marco? Gising na siya. Paano na tayo? Ang engagement natin, ang pagsasama natin sa kumpanya, ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang mundo ni Amara ay biglang huminto. Engagement? Si Isabel ba iyon? Ang matalik niyang kaibigan? Hindi. Imposible. Baka nakakamali lang siyang dinik. Hindi ko alam. Biglaan to, sagot ni Marco. At sa boses nito, walang bakas ng saya na narinig ni Amara kanina. Tanging pag-aalala at pagkalito. 7 taon, Marco! 7 taon tayong magkasama. Sinabi mo sa akin na ako na ang mahal mo. Sinabi mo na hindi na siya magigising. Pasigaw na bulong ni Isabel. Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Saway ni Marco. Aayusin ko to. Kailangan ko lang ng panahon. 7 years, Belle. Akala ko talaga hindi na siya magigising. Kailangan nating mag-isip. Bawat salita ay parang punyal na sumasaksak ng paulit-ulit sa puso ni Amara. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang ritmikong tunog ng heart monitor sa kanyang tabi ay tila isang insulto, isang paalala na ang puso niyang dinurog ay tumitibok pa rin. Narinig niya ang marahang pagsara ng pinto. Naiwan siya sa katahimikan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon at habulin sila. Gusto niyang isampal sa kanila ang kanilang pagtataksil. Ngunit ang katawan niya ay ayaw sumunod. Isa siyang bilanggo sa sarili niyang kama, sa sarili niyang kahinaan. At sa halip na sigaw, mga luha ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Walang tunog. Tahimik na agos ng sakit, ng pighati, ng katotohanang mas masakit pa sa kahit anong pisikal na sugat. Ang lalaking hinintay niya, ang kaibigan na pinagkatiwalaan niya, niloko siya. Pareho nila siyang niloko habang nakahiga siya roon sa gitna ng puting kwarto ng ospital. Ang matinding kalungkutan ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Ang pighati ay naging galit. Ang mga luha ay naging apoy. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay naging isang matigas na determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa kadiliman ng gabi na nagsisimula ng bumalot sa silid. Wala na ang malambot at mapagmahal na tingin. Napalitan iyon ng isang bagay na malamig, matalim, at mapanganib. Hinawakan niya ng mahigpit ang kumot. Hindi pa ito tapos, Marco. Isabel, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Ang pag-uwi sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Bawat sulok ay puno ng alaala. Ang malaking hagdanan kung saan kinunan ang kanilang mga litrato noong kasal. Ang sala kung saan sila madalas manood ng pelikula hanggang hating gabi. Ang kusina kung saan pinagtatawanan nila ang mga sunog na niluto ni Amara. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay nababalot ng lason. Ang bahay ay hindi na isang kanlungan. Isa na itong entablado at siya ang bida sa isang mapanganib na dula-dulaan. Dahan-dahan, mahal ko, sabi ni Marco, habang inaalalayan siya sa pag-upo sa sofa. Ang boses nito ay puno ng pag-aalaga na ngayon ay alam na niyang peke. Naaalala mo ba ang lugar na to? Tumingin si Amara sa paligid. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, na para bang nahihirapan siyang mag-focus. Medyo malabo ang lahat, sagot niya. Ang boses ay mahina at nag-aalinlangan. Ito ang simula ng kanyang pag-arte. Ang Amara na mahina, nalilito, at walang malay sa katotohanan. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Marco. Okay lang yan.
Ang importante, nandito ka na. Babalik din ang lahat. Sinungaling! Sigaw ng isip ni Amara. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang plano. Habang nag-aayos ng ilang gamit sa isang estante, sinadya niyang masagi ang isang mamahaling silver picture frame. Nahulog ito sa sahig at ang salamin ay nabasag at kumalat. Ito ang paborito nilang wedding picture. Nakangiti sila pareho. Mga matang nangungusap ng purong pagmamahal at mga pangarap. Agad na lumapit si Marco. Amara, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Sorry, sabi ni Amara. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko nakita. Ang labo talaga ng paningin ko. Pinapanood niya ng maigi ang reaksyon ni Marco mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakita niya ito. Isang saglit na kislap ng sakit sa mga mata ni Marco habang tinitingnan ang basag na larawan, isang kislap ng dating Marco na minahal niya. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Napalitan ito ng praktikal na pag-aalala. Hayaan mo na yan. Ang importante, hindi ka nasugatan. Sabi nito habang maingat na pinupulot ang mga bubog. Ipapaayos ko na lang to mamaya. Hindi man lang nito sinubukang iligtas ang litrato, itinabi lang nito ang frame sa isang sulok na para bang isa lamang itong ordinaryong bagay na kailangang ayusin. Hindi isang simbolo ng kanilang nasirang sumpaan. Para kay Amara, iyon ang kumpirmasyon. Ang nakaraan nila ay isa na lang abala para sa kanya. Ang mas mahirap na pagsubok ay dumating noong tanghalian. Dumating si Isabel. Dala-dala ang paboritong pagkain ni Amara. Mara, "Oh my God! I'm so happy to see you home!" Sabi nito. Sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang balahibo. Ang yakap na ito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang galing sa isang ahas. Ngunit pinilit niyang yakapin ito pabalik. Belle, sabi ni Amara na may halong pagkalito. Ako to, ang best friend mo. Bulong ni Isabel. Ang boses ay sobrang tamis. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita. Sa hapagkainan, si Isabel ang nagsandok ng pagkain para sa kanya. Heto, subuan na kita ha. Baka mahirapan ka pa. Bawat subo ay parang lason. Bawat salita ni Isabel ay may dalang patalim. Alam mo, itong bahay medyo malungkot noong wala ka, sabi ni Isabel habang pinupunasan ang gilid ng bibig ni Amara. Mabuti na lang at nandito ako palagi para samahan si Marco. Mahirap din kasi para sa kanya. Pero syempre, gagawin ko ang lahat para sa best friend ko at sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Napahinto sa pagnguya si Amara. Mga bagay na mahalaga sa kanya. Ang asawa niya, ang bahay niya, ang buhay niya. Ngumiti lang si Amara ng pilit. Isang blankong ngiti. Salamat, Belle. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Alam ko kung anong gagawin ko sa'yo kapag dumating ang tamang panahon, sabi niya sa kanyang isip. Kinailangan niyang magtiis. Kinailangan niyang maging perpektong aktres hanggang sa mahanap niya ang kanyang alas. At ang alas na iyon ay nakatago sa loob ng isang lumang kahon sa ilalim ng kama nila ni Marco. Hating gabi. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ni Marco sa kabilang guest room. Dahilan nito ay para hindi siya maistorbo sa paggaling. Dahan-dahan siyang bumangon. Bawat galaw ay maingat at pinag-isipan. Kinapa niya ang daan sa dilim. Ginagamit ang kanyang mahina at malabong paningin bilang perpektong dahilan kung sakaling may makakita sa kanya. Lumuhod siya sa tabi ng kama at hinila ang isang kahon na puno ng alikabok, ang kanilang memory box. Naroon ang mga tiket ng sine mula sa kanilang unang date. Mga tuyong bulaklak, mga sulat, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang kanyang lumang cellphone. Ang cellphone na ginagamit niya bago siya ikasal, bago ang lahat ng kayamanan at teknolohiya ng mga Valdez. Isang simpleng prepaid phone, ang kanyang sikreto. Nanginginig ang mga kamay niya.
Habang binubuksan ito, umaasa siyang may baterya pa. Sa awa ng Diyos, bumukas ito. Isang bar ng baterya, sapat na. May isang pangalan lang sa isip niya. Liam Castillo. Isang bata, pero napakatalinong abogado. Anak ng kaibigan ng kanyang ama. Minsan niya itong nakilala sa isang event. Kilala ito sa pagiging matapang at hindi nabibili. Siya lang ang taong naiisip niyang posibleng pagkatiwalaan. Pumunta siya sa banyo, isinara ang pinto, at binuksan ang gripo para magkaroon ng ingay. Nanginginig niyang idinayal ang numero na matagal nang nakakabisado ng kanyang isip. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Isang boses na kalmado at propesyonal. Castillo speaking. Sir, Liam Castillo? Bulong ni Amara. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Yes, this is he. Who's this? Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Hindi mo na siguro ako naaalala. Ako si Amara Cruz. Valdez na ngayon. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Mrs. Valdez? Ang pagkakaalam ko? Nasa ospital ka. Kakalabas ko lang. At kailangan ko ng tulong mo. Agad. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Mrs. Valdez? Gabi na. Siguro mas magandang mag-usap tayo sa opisina ko bukas. Hindi pwede. Giit ni Amara. Medyo napalakas ang boses. Hindi nila pwedeng malaman na tumatawag ako sa'yo. Nakikiusap ako. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Amara ang pag-type sa isang keyboard. Tila nag-iisip si Liam. Sige, sabi nito sa wakas. May alam akong coffee shop sa may Makati na bukas 24 hours. Maliit lang na lugar. Magkita tayo doon bukas ng 2:00 ng hapon. Magpanggap kang pasyente ng klinik sa tabi noon. Kaya mo ba? Tumango si Amara. Kahit hindi siya nito nakikita. Kaya ko. Salamat. Isa pang bagay? Sabi ni Liam. Ang tono nito ay seryoso at walang emosyon. Handa nang ibaba ni Amara ang tawag. Nang magsalita itong muli, isang tanong na gumulat sa kanya at nagpatigil sa kanyang paghinga. Mrs. Valdez? Paano ka nakakasiguro na ako ang tamang tao para pagkatiwalaan mo? Gabi. Nakatayo si Marco sa may pinto ng silid kung saan natutulog si Amara. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Pinapanood niya ang marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Isang senyales ng buhay na 7 taon niyang inakalang hindi na niya muling masasaksihan. Isang bahagi niya ang nakakaramdam ng matinding ginhawa. Ang Amara na pinakasalan niya, ang babaeng minahal niya ng buong puso, ay bumalik na. Naalala niya ang kanilang mga tawanan, ang paraan nito ng pagngiti kapag naglalambing, ang init ng yakap nito sa mga gabing malamig. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa kanyang puso, isang kirot ng pagsisisi. Kasalanan ko to, naisip niya. Hindi ko dapat siya sinukuan. Ngunit ang bahaging iyon ng kanyang pagkatao ay matagal nang nalunod sa 7 taong paghihintay. 7 taon ng kalungkutan na unti-unting napalitan ng pagtanggap at pagkatapos ng bagong pag-asa sa piling ng iba. Sa piling ni Isabel. Si Isabel ang nandyan noong gabi-gabi siyang umiiyak. Si Isabel ang tumulong sa kanya na muling bumangon. Si Isabel ang naging kasama niya sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang relasyon nila ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang resulta ng mga pangyayari. Isang bagay na hindi niya maiiwasan. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili para gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagbabalik ni Amara ay isang himala. Oo, pero isa rin itong malaking komplikasyon. Kinabukasan, ang komplikasyong iyon ay nagkaroon ng boses. Nasa loob sila ng kanyang home office,
habang si Amara ay nagpapahinga sa hardin kasama ang isang private nurse. Hindi ako mapakali, Marco, sabi ni Isabel habang pabalik-balik na naglalakad. Nakikita mo ba kung paano siya tumingin? Parang blanko, parang wala siyang nararamdaman. Pero paano kung nagpapanggap lang siya? Belle, huminahon ka, sabi ni Marco, minamasahe ang kanyang sentido. Nakita mo naman ang sabi ng mga doktor. Normal lang ang memory gaps at confusion pagkatapos ng ganoon katagal na koma. Bigyan natin siya ng panahon. Panahon? Tumaas ang boses ni Isabel. Gaano katagal na panahon, Marco? 1 linggo? 1 buwan? 1 taon? Paano ang plano natin? Ang engagement party? Ang merger ng mga kumpanya natin na nakasalalay sa pagsasama natin? Tumayo si Marco at hinawakan ang mga balikat ni Isabel. Kailangan nating maging maingat. Ang board, ang pamilya niya, ang media, at lahat nakatingin. Sa ngayon, tayo ang mapagmahal na asawa at ang tapat na kaibigan. Iyon ang kailangan nilang makita. Kapag handa na ang lahat, kapag nakuha na natin ang tiwala niya, saka tayo gagawa ng susunod na hakbang. Anong hakbang? Ang sabihin sa kanya na, "Sorry Amara, habang comatose ka, umibig ako sa best friend mo at kinuha namin ang lahat ng para sa'yo." Sarkastikong sabi ni Isabel. "Hindi ganyan!" Mariing sagot ni Marco. "Aayusin ko to. Just trust me. Okay?" Tumahimik si Isabel, ngunit ang mga mata nito ay puno pa rin ng pag-aalala at selos. Ito ang bagong realidad ni Marco. Ang pagbalanse sa 2 babae sa ilalim ng iisang bubong. Isang trabahong mas mahirap pa sa pagpapatakbo ng isang multibilyong kumpanya. Nang hapong iyon, habang nagkakape siya sa may veranda, nakita niyang naglalakad si Amara sa hardin. Inaalalayan ng nurse. Dahan-dahan ang bawat hakbang nito, tila kinakapa ang daan. May isang maliit na dumidura garden gnome na palamuti sa damuhan, isang bagay na nakalimutan ng hardinero na iligpit. Ito ay bahagyang nakausli sa daanan. Mula sa kanyang kinatatayuan, alam ni Marco na kung tuloy-tuloy ang lakad ni Amara, tiyak na matatapilok ito. Pinapanood niya. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya kumilos. Naghintay siya. Nang ilang pulgada na lang ang layo ni Amara sa palamuti, bahagya itong umigtad pa kanan. Isang napakaliit at halos hindi mapapansing pag-iwas. Bago ito nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari, kumunot ang noo ni Marco. Paano? Kung malabo talaga ang paningin niya, dapat ay nabunggo niya iyon o kaya'y natapakan. Pero ang pag-iwas nito ay tila isang reflex, isang natural na galaw ng isang taong nakakakita ng malinaw. Nagkataon lang siguro, sabi niya sa sarili. Baka naramdaman niya ang hangin o narinig ang kaluskos. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Iwinaksin niya ang ideya. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan na komportable kaysa sa katotohanang nakakabagabag. Ngunit ang maliit na butil ng pagdududa ay naitanim na. Kinagabihan, habang nasa kanyang study at sinusubukang tapusin ang ilang papeles, hindi mawala sa isip niya ang nangyari. Ang bawat kilos ni Amara ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Ang pagkakabasag ng picture frame, ang mga blankong tingin, ang pag-iwas sa hardin. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang email notification. Hindi niya sana papansinin, ngunit nakita niya ang sender, BDO Private Banking. Binuksan niya ito. Ito ay isang automated transaction alert. Dear Mr. Valdez, this is to inform you of a successful fund transfer amounting to PHP 200,000 from savings account ending in **-1,987 to an external account. Thank you for banking with us. Napahinto sa paghinga si Marco. Ang account number na iyon. Kilalang kilala niya.
Iyon ang personal savings account ni Amara bago pa sila ikasal. Isang secret account na tinawag nitong Rainy Day Fund. 7 taon na itong hindi nagagalaw. Inakala niyang nakalimutan na ito ng lahat. Paano? Mabilis niyang tiningnan ang detalye. Ang transfer ay ginawa kaninang hapon lamang. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang account na iyon ay hindi konektado sa kahit anong joint account nila. Walang ibang nakakaalam ng password noon, kundi si Amara. At para makapag-transfer, kailangan ng one-time password na isesend sa isang specific na numero ng telepono. Ang luma, prepaid na numero ni Amara na matagal nang hindi aktibo, o iyon ang akala niya. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang study, sa direksyon ng silid kung saan natutulog ang kanyang asawa. Ang babaeng mahina, ang babaeng nalilito, ang babaeng walang maalala. Imposible! Bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa kanyang bibig. Ang anino ng pagdududa ay hindi na isang anino lamang. Isa na itong malaking halimaw na unti-unting bumabalot sa kanyang isipan. Ang tanong ni Liam Castillo ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara buong magdamag. Paano ka nakakasiguro na ako ang tamang tao para pagkatiwalaan mo? Iyon ang tanong na kailangan niyang sagutin ng harapan. Kinaumagahan, ginamit niya ang kanyang kahinaan bilang sandata. Nagreklamo siya sa kanyang private nurse na si Jean. Nurse Jean, pakiramdam ko po ay sobrang naninigas ang mga kasukasuan ko, sabi ni Amara. Naalala ko po, may binanggit dati ang daddy na isang magaling na physical therapy clinic sa Makati. Baka po pwedeng subukan natin. Sinadya niyang piliin ang isang clinic na alam niyang katabi lang ng coffee shop na sinabi ni Liam, isang perpektong pagkakataon. Si Jean, na walang kamalay-malay, ay agad na nag-alala. Sasabihin ko po kay Sir Marco. Gaya ng inaasahan, pumayag agad si Marco. Marahil ay para maipakita kung gaano siya ka-supportive na asawa, o marahil ay natutuwa siyang mawala si Amara sa bahay kahit ilang oras lang. Ano man ang dahilan, pabor sa kanya ang lahat. 2:00 ng hapon. Inihatid siya ng driver sa tapat ng clinic. Inalalayan siya ni Jean papasok. Jean, parang gusto ko magkape. Sabi ni Amara, itinuturo ang maliit na coffee shop sa tabi. Pwede bang hintayin mo na lang ako doon? Nahihiya kasi ako na pinapanood mo ako habang ginagamot. 15 minutes lang siguro ako. Tatawagan kita kapag tapos na. Medyo nag-alinlangan ang nurse. Pero dahil sa maamong pakiusap ni Amara, pumayag din ito. Sa sandaling makapasok si Jean sa coffee shop, mabilis ngunit maingat na lumiko si Amara at pumasok din, umupo sa pinakasulok na lamesa na natatakpan ng isang halaman. Ilang minuto lang, isang lalaking nakasuot ng madilim na suit ang pumasok. Matangkad, seryoso ang mukha, at ang mga mata ay matalas. Tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Nang magtama ang kanilang paningin, lumapit ito at umupo sa tapat niya ng walang anumang bati, si Liam Castillo. Mayroon kang 15 minuto, Mrs. Valdez. Sabi nito sa mahinang boses. Hindi man lang tumitingin sa menu. Huminga ng malalim si Amara. Ito na iyon. Salamat sa pagdating mo. Attorney Castillo, Liam na lang. Pagtatama nito. Ano ang kailangan mo sa akin? Walang paligoy-ligoy. Hinangaan ni Amara ang pagiging direkta nito. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang kanyang paggising. Ang pag-uusap na narinig niya sa pagitan ni Marco at Isabel. Ang kanyang pagpapanggap, habang nagsasalita siya, pinapanood niya ang reaksyon ni Liam. Walang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, nakikinig. Ngunit hindi mo mababasa kung naniniwala ba ito o hindi. Ito ay isang malaking akusasyon, sabi ni Liam nang matapos siyang magsalita. Adultery, conspiracy, kailangan mo ng matibay na ebidensya. Hindi lang isang pag-uusap na narinig mo habang kalalabas mo lang sa koma.
Alam ko, sagot ni Amara. Ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Kaya ako narito. Kailangan ko ng tulong mo para makuha ang ebidensyang iyon. Sumandal si Liam sa kanyang upuan. Pinagkrus ang mga braso. Uulitin ko ang tanong ko kagabi. Sa dami ng mas sikat at mas makapangyarihang abogado sa Maynila, bakit ako? Tinitigan siya ni Amara ng diretso sa mga mata dahil wala kang koneksyon sa pamilya Valdez. Ang mga abogado nila ay nasa bulsa nilang lahat at dahil sabi ng tatay ko noon, may isang abogado raw na hindi kayang bilhin. Ikaw yon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Liam, isang kislap ng interes. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Kailangan ko ng isang bagay na mapanghahawakan, Amara. Sabi nito, isang bagay na magpapatunay na mayroon ngang tinatago ang asawa mo. Ito na ang pagkakataon niya. Ang alas na itinago niya, mayroon silang offshore account sa Cayman Islands. Bulong ni Amara. Isang account na binuksan ni Marco para sa future investments namin. Ako lang at siya ang nakakaalam noon. Ang pangalan ng account ay A.M. Horizons. Initials namin. Suriin mo yon. Tiyak akong doon niya dinadala ang pera ng kumpanya. Ang pera ko. Natigilan si Liam. Nakita ni Amara kung paano nagsimulang magtrabaho ang utak nito. Ang detalyeng iyon, isang specific na pangalan ng account ay hindi gawa-gawa ng isang taong nalilito. Ito ay isang katotohanan, isang konkretong simula. Bigla, kumuha si Liam ng isang table napkin at isang ballpen mula sa kanyang bulsa. Okay, sabi nito. At ang boses niya ngayon ay may bigat at direksyon. Ito ang unang hakbang. That personal account you mentioned, the Rainy Day Fund. Kailangan nating ilipat ang lahat ng natitirang laman noon sa isang bagong account na ikaw lang ang may kontrol. Iyon ang gagamitin nating pondo para sa operasyong ito. I've already seen the transfer you made. Good start. Nagulat si Amara. Paano niya nalaman? Tila nabasa ni Liam ang kanyang isip. I have my ways. Sabi lang nito. Pangalawa, iimbestigahan ko ang AM Horizons. Pangatlo, kailangan mong magpatuloy sa pag-arte. Huwag na huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales na may alam ka. Maging mahina ka. Maging kaawa-awa. Gamitin mo ang inaakala nilang kahinaan mo laban sa kanila. Sumusulat siya sa napkin habang nagsasalita. Mga simpleng salita. Secure assets, trace the money, maintain cover. Ibinigay nito sa kanya ang napkin. Sauluhin mo yan at itapon mo. Huwag kang tatawag sa akin maliban kung sobrang importante. Ako ang kokontak sa'yo. Gagamit ako ng bagong SIM card sa bawat tawag. Understood? Tumango si Amara. Ang puso niya ay pinupuno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Oras na. Sabi ni Liam. Tumingin sa relo nito. Tumayo ito. Mag-iingat ka, Mrs. Valdez. At sa isang iglap, naglakad na ito palabas, na parang hindi sila kailanman nag-usap. Naiwan si Amara. Hawak ang napkin. Ito ang simula ng kanyang laban. Ang unang hakbang palayo sa pagiging biktima. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama at nagkukunwaring natutulog, nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa ilalim ng unan. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. Walang salita. Isang attachment lang. Isang bank statement. Nakita niya ang pangalan ng account, A.M. Horizons. At sa ibaba, isang listahan ng mga transaksyon. Isang partikular na linya ang kumuha ng kanyang pansin. Isang transfer. Isang napakalaking halaga papunta sa isang kumpanyang hindi niya kilala. I.R. Holdings. Isabel
Reyes. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay pagtatanggal sa kanya sa sarili niyang buhay. Piraso bawat piraso. Maya-maya, tumawag ang numerong iyon. Sinagot niya ito ng walang imik. Nakita mo na? Tanong ng kalmadong boses ni Liam sa kabilang linya. Tumango lang si Amara. Kahit hindi siya nito nakikita, may nahanap ako, Amara, sabi ni Liam. At sa tono nito, alam ni Amara na may mas malalim pa rito at mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Pinapanood ni Isabel si Amara mula sa kabilang dulo ng sala. Nakaupo ito sa paborito nitong silya malapit sa bintana, balot ng kumot, habang binabasahan ng isang nurse mula sa isang libro. Ang eksena ay perpekto. Masyadong perpekto. Para sa lahat, si Amara ang himala. Ang natutulog na prinsesa na sa wakas ay nagising. Ang kaawa-awang biktima. Ngunit para kay Isabel, may mali. Isang bagay na hindi tama. Kumikislot sa ilalim ng maamong mukha at mga matang nagkukunwaring nalilito. Peke. Lahat ng ito ay peke, sabi ni Isabel sa kanyang isip habang humihigop ng tsaa. Sa loob ng 7 taon, siya ang reyna ng bahay na ito. Siya ang nag-alaga kay Marco. Ang nagpuno sa puwang na iniwan ni Amara. Itinayo niya ang kanyang buhay sa mga guho ng nakaraan nila. At ngayon, ang multo ng nakaraang iyon ay bumalik. Hindi para manakot, kundi para bawiin ang lahat. Hindi siya makakapayag. Kumusta naman ang ating reyna? Tanong ni Isabel. Ang boses ay matamis na parang pulot. Habang lumalapit siya. Nag-e-enjoy ka ba sa kwento? Tumingin si Amara sa kanya. Isang blankong ngiti ang nasa labi. Oo, Belle. Maganda. Umupo si Isabel sa ottoman sa harap niya. Kinuha ang kanyang kamay. Ang lamig ng balat ni Amara ay hindi tumutugma sa init ng galit sa puso ni Isabel. Naalala mo ba noong nagpunta tayo sa Palawan bago ka ikasal? Simula ni Isabel, sinisimulan ang kanyang unang pagsubok. Iyong gabing umulan ng malakas at na-stranded tayo sa isang maliit na kubo, kumanta tayo ng mga kanta ni Sharon Cuneta. Buong gabi hanggang sa tumila ang ulan. Iyon ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Nakita niya ito. Isang bahagyang pagkunot ng noo ni Amara. Isang saglit na pagkalito sa mga mata nito. Alam ni Isabel na ang memorya ay mali. Hindi sila sa Palawan na stranded, kundi sa Tagaytay. At hindi sila kumanta ng mga kanta ni Sharon Cuneta, kundi mga kanta ng Aegis, na pasigaw at wala sa tono. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ang reaksyon ni Amara. Napalitan ito ng isang malungkot na ngiti. Pasensya na, Belle. Wala akong maalala, pero sigurado akong masaya nga iyon. Magaling, naisip ni Isabel. Masyadong magaling. Ang isang normal na tao ay magtatanong, mag-aalinlangan. Ngunit si Amara ay mabilis na tinanggap ang maling kwento. Ginamit ang amnesia nito bilang perpektong panangga. Hindi pa tapos si Isabel. Kailangan niya ng isang pagsubok na hindi kayang daanan ng simpleng pag-arte. Isang pagsubok sa katawan, hindi sa isip. Kinahapunan, habang nag-iisa sila sa may veranda at nagmemeryenda, nakita ni Isabel ang kanyang pagkakataon. Si Marco ay nasa isang business call sa study. Ang nurse ay nasa kusina para kumuha ng tubig. Gusto mo pa ba ng tsaa, Mara? Tanong ni Isabel, habang tumatayo at kinukuha ang mainit na takure mula sa tray. Sige, salamat, sagot ni Amara. Ang tingin ay nasa malayo, sa hardin. Lumapit si Isabel sa gilid ni Amara. Ang puso niya ay nagsimulang bumilis. Ito na, habang ibinubuhos niya ang tsaa sa tasa ni Amara, sinadya niyang mawalan ng balanse. Ay! Sigaw niya, at ang takure ay tumagilid. Isang agos ng kumukulong tsaa ang bumuhos, hindi sa tasa, kundi sa direksyon ng kamay ni Amara na nakapatong sa mesa.
Nangyari ang lahat sa loob lang ng 1 segundo. Ngunit para kay Isabel, na nanonood na parang isang agila, ang segundo na iyon ay tumagal ng walang hanggan. Nakita niya ang halos hindi mapapansing pag-igting ng mga daliri ni Amara bago pa man tumama ang mainit na likido. Isang involuntary reflex ng isang taong nakakita sa paparating na panganib. Pagkatapos, nang tumama ang tsaa, doon pa lang ito sumigaw. Isang sigaw na may halong gulat at sakit. Mabilis nitong binawi ang kamay. Aray! Ang init! Agad na lumabas si Marco mula sa study. Narinig ang sigaw. Anong nangyari? Diyos ko, Marco, sorry. Nadulas ako. Sabi ni Isabel. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong pagkataranta. Amara, okay ka lang ba? Ang balat sa kamay ni Amara ay namumula na. Totoo ang paso. Totoo ang sakit. Ngunit ang reaksyon para kay Isabel? Ang reaksyon ay isang kasinungalingan. Masyadong kalkulado. Ang sigaw ay dumating ng huli. Pinanood niya habang inaalalayan ni Marco ang asawa nito, habang nilalagyan ng nurse ng cold compress ang kamay ni Amara. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-asim ng sikmura habang nakikita ang pag-aalala sa mukha ni Marco para kay Amara. Sorry talaga, Mara. Sabi niya ulit. Ang boses ay malambing at puno ng pagsisisi. Tumingin si Amara sa kanya. May mga luha sa gilid ng mga mata nito dahil sa sakit. Okay lang, Belle. Aksidente lang. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, sa isang saglit na hindi nakatingin si Marco, nakita ni Isabel ang isang bagay pa. Isang kislap. Hindi ng sakit, kundi ng babala. Isang malamig na apoy na nagsasabing, alam ko ang ginagawa mo. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, hindi na napigilan ni Isabel ang kanyang sarili. Hindi ako naniniwala sa kanya, Marco. Sabi niya habang nag-aalis siya ng pampaganda sa harap ng salamin. Belle, please, wag na nating pag-usapan yan. Naaksidente ka lang, sagot ni Marco. Pagod, humarap si Isabel sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang reaksyon niya kanina, ang may mali. Masyadong mabagal. Parang inasahan niya na comatose siya ng 7 taon. Anong inaasahan mo? Mabilis na reflexes? Sarkastikong sabi ni Marco. Hindi mo naiintindihan dahil ayaw mong intindihin. Giit ni Isabel. Bulag ka sa pagiging mabuting asawa mo. Pero ako, nakikita ko. Nakikita ko ang mga mata niya. Magidi, hindi iyon mga mata ng isang taong nalilito. Umiling si Marco at humiga na sa kama. Tinalikuran siya. Pagod lang yan. Tinitigan ni Isabel ang likod ng lalaking mahal niya. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Kung si Marco ay magbubulag-bulagan, siya ang magiging mga mata nito. Kung si Marco ay magiging bingi, siya ang magiging mga tainga nito. Humarap siyang muli sa salamin at tinitigan ang sariling refleksyon. Hindi ako naniniwala sa kanya, Marco. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng panganib. May mali, at aalamin ko kung ano yon. Ang paso sa kamay ni Amara ay patuloy na kumikirot, isang pisikal na paalala sa laro na kanyang sinimulan at sa panganib na dala ng kanyang kalaban. Si Isabel ay hindi na lang isang mang-aagaw. Isa na siyang ahas na handang manuklaw anumang oras. Bawat araw sa bahay na iyon ay isang pagtitiis. Ang mga ngiti ni Marco, ang mga pag-aalaga ni Isabel, ang mga bulungan na naririnig niya kapag akala nila ay tulog siya lahat, ay parang mga tinik na dahan-dahang bumabaon sa kanyang pagkatao. Ngunit ang sakit ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat patak ng luha na pinipigilan niya ay nagiging gasolina para sa apoy ng kanyang determinasyon. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang text mula sa isang bagong numero. Simbahan ng Malate. 5 p.m.
Magsuot ka ng belo. Walang pangalan. Ngunit alam niyang si Liam iyon. Muli, ginamit niya ang kanyang pag-arte. Sinabi niya kay Jean na gusto niyang magdasal na kailangan niya ng espiritual na gabay para sa kanyang paggaling. Isang kahilingan na walang sino man ang maaaring tumanggi. Si Marco, na abala sa isang meeting, ay pumayag kaagad. Sa loob ng malawak at tahimik na simbahan, umupo si Amara sa isa sa mga hulihang bangko. Ang sinag ng hapon na tumatagos sa mga makukulay na salamin ng bintana ay nagbibigay ng isang sagradong katahimikan sa lugar. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay malapit ng mabasag. Ilang sandali pa, isang anino ang tumabi sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Attorney Castillo, bulong niya sa likod ng kanyang belo. Liam, pagtatama nito, ang boses ay mas seryoso kaysa dati. Mayroon akong masamang balita, Amara. Kinabahan si Amara. Ano, yon? Hindi agad sumagot si Liam. Tumingin muna ito sa paligid. Tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Habang sinusuri ko ang mga financial records, sinimulan ko na ring tingnan ang mga detalye ng aksidente mo 7 taon na ang nakakaraan. Anong tungkol doon? May mga bagay na hindi magkatugma sa police report, patuloy ni Liam. Isang pangalan ng witness na binanggit sa initial blotter, pero nawala sa final report, isang mekaniko. Matagal ko siyang hinanap. Sa wakas, natagpuan ko siya sa isang maliit na talyer sa Tondo, takot na takot at lasing. Nakinig lang si Amara. Ang puso niya ay nagsisimulang kumabog ng mas mabilis. Ikinuwento ni Liam ang kanyang pag-uusap sa mekaniko. Si Mang Ben, inilarawan niya ang maruming talyer na amoy grasa at alak. Inilarawan niya ang nanginginig na mga kamay ng matanda habang pilit nitong itinatanggi ang lahat sa simula. Pero nang sinabi ko sa kanya na poprotektahan ko siya, na tungkol ito sa pagkuha ng hustisya, sabi ni Liam, bumigay siya. Huminga ng malalim si Liam. Bago binitawan ang mga salitang babago sa lahat. Amara, ang nangyari sa'yo ay hindi aksidente. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng simbahan. Winawasak ang sagradong katahimikan. Ano? Nauutal na tanong ni Amara. Sinabi ni Mang Ben na may nagbayad sa kanya para sirain ang preno ng sasakyan na nakapangalan kay Marco Valdez. Sabi ni Liam. Ang boses ay matigas na parang bato. Ang brake lines ay pinutol sa paraan na hindi agad mapapansin. Pagkatapos ng ilang beses na pagpreno, doon lang ito bibigay ng tuluyan. Ang target ay ang asawa mo, Amara, isang business rival. Ayon kay Mang Ben. Ngunit noong araw na iyon, ikaw ang nagmamaneho. Ang mundo ni Amara ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang baga. Ang mga tunog sa paligid niya ang dasal ng isang matanda sa di kalayuan. Ang ingay ng trapiko sa labas ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi ito aksidente. May gustong pumatay sa asawa niya at siya ang napahamak. Sino? Iyon lang ang salitang nagawa niyang bigkasin. Hindi na matandaan ni Mang Ben ang mukha. Pero ang utos ay malinaw. Patayin si Marco Valdez. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Amara. Napahawak siya sa bangko para suportahan ang sarili. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap sa loob ng 7 taon dahil sa isang kasakiman sa negosyo. Pagkatapos, isang mas masahol na kaisipan ang pumasok sa kanyang utak. Isang kaisipan na mas nakakatakot kaysa sa katotohanan ng sabutahe. Naalala niya ang mga panahong tinatanong niya si Marco tungkol sa aksidente. Ang mga sagot nito ay laging malabo. Masyadong mabilis ang lahat. Huwag na nating isipin yon. Ang mahalaga, buhay ka. Inakala niya noon na iniiwasan nito ang paksa dahil sa trauma. Dahil ayaw nitong maalala ang gabing halos mamatay siya. Ngunit paano kung may ibang dahilan? Isang lalaking kasing talino,
at kasing kapangyarihan ni Marco Valdez? Hindi ba niya iimbestigahan hanggang sa pinakadulo ang isang aksidente na halos pumatay sa kanyang asawa? Hindi ba niya gagamitin ang lahat ng kanyang koneksyon para malaman ang katotohanan? Maliban na lang kung alam na niya ang katotohanan. Maliban na lang kung ang aksidente ay naging isang magandang pagkakataon para sa kanya. Isang pagkakataon para alisin siya sa eksena nang hindi dinudumihan ang kanyang mga kamay para malaya siyang makasama si Isabel para isulong ang isang business merger sa pamilya ni Isabel. Ang katahimikan niya ay hindi dahil sa trauma. Ito ay dahil sa kalkulasyon. Biglang nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Ang pagtataksil na naramdaman niya sa ospital ay walang-wala kumpara sa halimaw na katotohanang ito. Hindi lang siya niloko, hindi lang siya ninakawan, pinabayaan siya. Hinayaan siyang mabulok sa isang kama ng ospital habang itinayo ni Marco ang bago nitong buhay sa ibabaw ng kanyang trahedya. Ang sakit ay napakalaki, halos hindi na niya kayanin. Ngunit sa ilalim ng sakit na iyon, isang bagong emosyon ang isinilang. Isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib kaysa sa simpleng galit. Isang nagyayelong determinasyon. Tumingin siya kay Liam. Ang mga mata sa likod ng belo ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang nakakakilabot na kalinawan. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa pagtataksil niya. Sabi ni Amara, ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng lason. Pinabayaan niya akong mamatay. Itinaas niya ang kanyang tingin sa krus sa altar. Gusto niyang mamatay ako. Bilang isang abogado, sanay si Liam Castillo sa mga katotohanang masakit. Nakita na niya ang pinakamasamang anyo ng kasakiman, pagtataksil, at karahasan ng tao sa loob ng korte. Ang trabaho niya ay isalin ang mga trahedyang iyon sa lengguwahe ng batas, mga ebidensya, mga testigo, mga argumento. Emosyon ay isang liability, isang bagay na kailangang kontrolin at isantabi. Ngunit habang nakaupo siya sa tabi ni Amara, sa loob ng tahimik na simbahan, pinapanood ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito, naramdaman niyang gumuho ang pader na matagal na niyang itinayo sa pagitan ng trabaho at ng kanyang puso. Ang babaeng nasa tabi niya ay hindi lang isang kliyente. Ang kwento nito ay hindi lang isang kaso. Ito ay isang kaluluwang winasak at siya ang naghatid ng huling dagok. Amara, sabi niya, ang boses ay mas malumanay kaysa sa balak niya. Kailangan na nating umalis dito. Hindi ito sumagot. Nanatili itong nakatitig sa altar na parabang doon nito hinahanap ang sagot na hindi niya maibigay. Dahan-dahan, iniangat ni Liam ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang braso nito. Isang kilos na labas sa kanyang professional protocol. Naramdaman niya ang pag-igting nito sa kanyang paghawak, ngunit hindi ito umangal. Dahan-dahan, tinulungan niya itong tumayo. Ang mga paa nito ay tila ayaw sumunod, na parang ang bigat ng katotohanan ay humihila dito pababa. Dinala niya ito sa isang maliit at halos walang taong coffee shop, ilang kanto mula sa simbahan. Isang lugar na walang makakakilala sa kanila. Umorder siya ng 2 kape at umupo sila sa pinakasulok. Sa loob ng ilang minuto, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hinayaan lang niya si Amara. Nakita niya kung paano nito tinitigan ang tasa ng kape na parang hindi niya ito nakikita. Ang mga mata nito ay malayo, nawawala sa isang nakaraang puno ng kasinungalingan at pagkatapos, nagsimula ito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amara. Gumuhit sa pisngi nito at nahulog sa ibabaw ng kanyang kamay. Sinundan pa ito ng isa at isa pa hanggang sa ang tahimik na pag-iyak ay naging isang pigil na paghikbi. Yumuko ito, tinakpan ang mukha ng 2 kamay. At doon, sa harap ng isang halos estranghero, sa isang ordinaryong coffee shop, hinayaan ni Amara
na bumuhos ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Hindi ito ang pag-iyak ng isang taong naapi. Ito ang pag-iyak ng isang taong namatayan ng pag-ibig, ng tiwala, ng 7 taon ng buhay na ninakaw sa kanya. Hindi alam ni Liam ang gagawin. Hindi siya sanay dito. Sa korte, ang luha ay estratehiya. Dito, ito ay purong sakit. Ang tanging nagawa niya ay kumuha ng ilang piraso ng tissue mula sa dispenser at ilapag ito sa tabi ni Amara. Hindi niya ito inabutan. Inilapag lang niya. Isang tahimik na alok, isang pagbibigay ng espasyo. Umupo lang siya roon at hinintay na tumila ang bagyo. At habang pinapanood niya ito, isang damdamin na mas malakas pa sa awa ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Paghanga. Paghanga sa katatagan ng babaeng ito na nagawang magpanggap na mahina sa kabila ng lahat at isang matinding galit. Galit para kay Marco Valdez at Isabel Reyes. Hindi na ito galit ng isang abogado sa mga kriminal. Ito ay galit ng isang tao sa mga taong sinadyang manakit ng iba. Nang sa wakas ay tumahan si Amara, namumugto ang kanyang mga mata at namumula ang kanyang ilong. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ang kanyang mukha. Pasensya ka na, sabi nito. Ang boses ay paos. Ito ang unang beses na may nakaalam. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sagot ni Liam. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi nito masabi. Bakit mo to ginagawa? At sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Liam na kailangan niyang sagutin ang tanong na iyon. Alam mo, simula niya, habang pinapaikot ang kanyang tasa. Bata pa lang ako, may nangyari sa pamilya ko. Ang kumpanya ng tatay ko, isang maliit na negosyo, ay sinirang puri at sinakmal ng isang malaking korporasyon. Walang kalaban-laban. Ginamit nila ang pera at kapangyarihan para baluktutin ang batas. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako hahayaan na may mangyaring ganoon sa iba kung kaya kong pigilan. Tumingin siya kay Amara. Hindi lahat ng hustisya ay napapanalunan sa korte, Amara. Minsan, ang hustisya ay ang pagbawi sa kapangyarihan na kinuha sa iyo. At iyon ang tutulungan kitang gawin. Sa mga sinabi niyang iyon, nakita niya ang isang bagay na nagbago kay Amara. Ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng isang maliit na ningas. Habang nag-uusap sila, sa isang sandali ng pagkilos, sabay nilang inabot ang tasa ng asukal sa gitna ng mesa. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit, isang kuryente, biglaan at hindi inaasahan. Mabilis na binawi ni Liam ang kanyang kamay, na para bang napaso. Nag-iwas siya ng tingin, biglang nakaramdam ng pagkailang. Ano iyon? Isang simpleng pagdampi lang, ngunit may kakaibang epekto. Narinig niya ang sariling pagtibok ng puso sa kanyang mga tainga. Nagkunwari siyang umubo at tumingin sa labas ng bintana. Kailangan na siguro kitang ihatid pabalik. Sa biyahe pabalik, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naiiba na. Hindi na ito ang katahimikan ng pagiging estranghero, kundi isang katahimikan na puno ng mga hindi sinasabing salita ng isang bagong pag-unawa. Nang huminto sila sa isang kanto, malapit sa bahay ni Amara. Bago ito bumaba, lumingon ito sa kanya. Wala na ang belo. Nakita niya ng malinaw ang mukha nito, ang mga bakas ng luha, ngunit ngayon, mayroon ng katatagan sa mga mata nito. Salamat, Liam, sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Sa lahat. Naintindihan ni Liam ang ibig sabihin ng sa lahat. Hindi lang sa impormasyon, kundi sa pag-upo sa simbahan, sa kape, sa tissue, sa pagiging tao. Tumingin siya sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, hindi na niya nakita si Mrs. Amara Valdez, ang mayamang kliyente. Nakita niya si Amara. Isang babaeng nasaktan, ngunit hindi sumusuko.
at naramdaman niya ang isang malakas na pagnanais na protektahan ito. Isang pagnanais na higit pa sa tungkulin ng isang abogado. Tumango lang siya, hindi makahanap ng tamang salita. Pinanood niya itong maglakad palayo. Ang anino nito ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw hanggang sa mawala ito sa isang kanto. Ngunit kahit wala na ito, nanatili pa rin sa kanya ang pakiramdam ng pagdampi ng kanilang mga kamay. Ang pag-asa ay isang bagay na mapanganib. Iyon ang natutunan ni Amara habang pauwi siya sa bahay. Sa unang pagkakataon mula nang magising siya, naramdaman niya ang isang kislap ng liwanag. Ang pag-uusap nila ni Liam, ang kanilang hindi sinasadyang pagdampi ng kamay, ang pangako ng hustisya, lahat ng yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito, kaya't nang pumasok siya sa pinto ng kanilang bahay, hindi niya inaasahan ang katahimikang sasalubong sa kanya. Isang katahimikan na mabigat at puno ng panganib. Patay ang lahat ng ilaw sa sala. Karaniwan, sa mga oras na ito maliwanag ang buong bahay. "Marco? Jean?" Tawag niya. Ang boses ay bahagyang umalingaw-ngaw sa kawalan. Walang sumagot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Kinapa niya ang switch sa pader. Nang bumukas ang ilaw, napahinto siya sa paghinga. Doon, sa gitna ng sala, nakaupo si Marco sa isang silyang pang-isahan. Sa sofa naman ay si Isabel. Hindi sila nagsasalita. Nakatingin lang sila sa kanya, na para bang mga mangangasong matagal nang naghihintay sa kanilang biktima. "Saan ka galing?" tanong ni Marco. Ang boses ay malamig at walang anumang bakas ng pag-aalala. Sa simbahan," sagot ni Amara, pilit na pinapanatili ang kanyang pag-arte. "Nagdasal lang ako." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. "Nagdasaw? O nakipagite sa abogado mo?" Ang puso ni Amara ay tila nahulog sa kanyang tiyan. "Paano?" Tumingin si Marco sa coffee table sa harap nito. Sa isang marahas na kilos, kinuha nito ang isang brown envelope at ibinato ito sa mesa. Kumalat ang laman nito. Mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Siya at si Liam na papasok sa coffee shop. Sila na seryosong nag-uusap sa loob. Siya na umiiyak. Si Liam na nag-aalok ng tissue. Sila na papaalis sa simbahan. Bawat isa ay isang patunay ng kanyang kasinungalingan. Tumayo si Marco at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal nang kinikimkim. "Tapos na ang pagpapanggap, Amara." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Nawala ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang maskarang maingat niyang isinuot sa loob ng maraming linggo ay biglang nalaglag, nag-iwan sa kanya na hubad at walang kalaban-laban. O iyon ang akala nila. Itinuwid ni Amara ang kanyang likod. Nawala ang kunot sa kanyang noo. Nawala ang pagkalito sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang asawa at ang kanyang dating matalik na kaibigan nang walang anumang pagkukunwari. Tiningnan niya sila nga may purong pagkamuhi. "Gaano katagal niyo nang alam?" tanong niya. Ang boses ay matatag at puno ng yelo. Nagulat si Marco sa biglaang pagbabago. Tila hindi nito inaasahan ang tapang, kundi ang pag-iyak at pagtanggi. Si Isabel ang sumagot. Tumayo at lumapit na rin. Isang mapanuyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Mula pa noong una, Amara. Mula pa sa mga titig mong blanko pero masyadong mapanuri. Mula sa pagkakabasag mo ng litrato ninyo." Lumapit pa ito, na parang isang ahas na handa ng manuklaw. "Kawawa ka naman. Nag-effort ka pa sa lahat ng pag-arte mo. Nagmukha ka lang tanga." Hindi pinansin ni Amara si Isabel. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Marco. "Lahat ng ito, ang pagnanakaw sa pera ko. Ang pagpabaya mo sa akin, para lang sa kanya? Hindi mo naiintindihan," sagot ni Marco. Umiiwas ng tingin. 7 taon, Amara. 7 taon kang wala.
Ang buhay ay kailangang magpatuloy. Magpatuloy? Tumawa si Amara, isang tawang walang saya. Ang tawag diyan ay kasakiman, Marco. Pagtataksil. At ngayon ano? Anong gagawin niyo ngayong alam niyo na? Ipapatumba niyo rin ako, tulad ng plano nilang gawin sa'yo. 7 taon na ang nakalipas? Nakita niya ang gulat sa mukha ni Marco. Isang kumpirmasyon. Alam nga nito. Doon na nawala ang lahat ng kontrol ni Marco. Ang pagkakasala ay napalitan ng desperasyon para protektahan ang sarili. Kinuha niya ang isang folder ng mga dokumento mula sa mesa. May pagpipilian ka, Amara. Sabi nito. Ang boses ay mababa at mapanganib. Isang madaling paraan at isang mahirap na paraan. Inilatag nito ang mga dokumento sa mesa. Isang kasulatan. Pipirmahan mo ito. Isang kasulatan na nagsasabi na dahil sa iyong unstable mental condition, pagkatapos ng coma, voluntaryo mong isinasalin sa akin ang lahat ng iyong shares sa Valdez Properties at lahat ng ari-arian na nakapangalan sa iyo. Kapalit nito, bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ka ng komportable sa ibang bansa. Malayo sa amin, malayo sa gulo. Tinitigan ni Amara ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco na may halong hindi makapaniwalang tingin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ito ang sandaling kinatatakutan ni Amara. Ang sandali kung saan ipinakita ng asawa niya ang tunay nitong kulay hindi lang isang duwag, kundi isang halimaw. Kung hindi ka pipirma, sabi nito, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko para patunayan sa korte na ang paggising mo ay nag-iwan sa iyo ng matinding pinsala sa pag-iisip. Delusional, paranoid. Isipin mo, Amara, sino ang paniniwalaan ng korte? Isang iginagalang na CEO na nag-alaga sa comatose niyang asawa sa loob ng 7 taon? O ang asawang biglang nagising at nagsasabi ng mga kabaliwan tungkol sa mga sabwatan at pagtatangka sa kanyang buhay? Mayroon akong mga doktor na handang tumestigo. Mayroon akong mga litrato mo na nakikipagkita sa isang abogado sa kung saan saang sulok. Madali lang gawin ang isang kwento na ikaw ay ginagamit lang niya para makakuha ng pera. Humakbang ito palapit. Ang mga mata ay walang anumang emosyon. Ilalagay kita sa isang institusyon, Amara. Isang magandang lugar kung saan aalagaan ka nila habang buhay. Magiging bilanggo ka ulit, pero sa pagkakataong ito, gising ka. At walang sino man ang makakarinig sa'yo. Ang banta ay tumama kay Amara na parang isang malaking alon, tinatangay ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang pag-asa, ang kanyang plano. Ang tulong ni Liam, ang lahat ng ebidensya. Paano niya ilalabas ang mga iyon kung ikukulong siya at ituturing na isang baliw? Ito na! Ang pader na akala niya ay kaya niyang gibain ay biglang naging isang kulungang bakal. Wala siyang laban sa kapangyarihan at impluwensya ni Marco. Nahuli siya, talo siya. Kinuha ni Marco ang isang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa ibabaw ng mga dokumento. Itinulak niya ito papalapit kay Amara. Pumirma ka! Utos nito. Ang boses ay pinal at walang awa. Ngayon din, ang ballroom ng The Manila Peninsula Hotel ay kumikinang. Mga naglalakihang chandelier, mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit, at ang marahang tunog ng isang string quartet ay lumikha ng isang perpektong gabi. Ito ang 50 anibersaryo ng Valdez Properties, ang pinakamalaking pagtitipon ng taon para sa elite ng Maynila. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Marco Valdez sa entablado, ang perpektong imahe ng tagumpay. Sa kanyang tabi, si Isabel Reyes, nakasuot ng isang makinang na pulang bestida, ang ngiti ay abot tenga. Hawak ni Marco ang mikropono. Mga kaibigan, mga kasamahan. Simula niya, ang boses ay puno ng kumpiyansa.
50 taon. Isang testamento sa dedikasyon at pangarap. Ngayong gabi, habang ipinagdiriwang natin ang nakaraan, ay tinitingnan din natin ang hinaharap. Isang hinaharap na mas matatag, mas malakas. Huminto siya, tila para sa isang dramatic effect. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel. Isang hinaharap na pinagtibay ng pagsasanib ng dalawang pamilya. It is my distinct honor to announce not only our upcoming merger with Reyes Industries, but also to introduce to you the new Executive Vice President of Valdez Properties, Miss Isabel Reyes. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ay kumislap. Ngumiti si Isabel at kumaway. Ito ang kanilang koronasyon, ang pag-angkin sa trono. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon. Ang palakpakan ay unti-unting humina. Ang musika ay natigil. Doon, sa bukana ng pinto, nakatayo si Amara. Hindi siya ang Amara na mahina. Ang Amara na nakayuko. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng itim na damit. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maayos. Ang kanyang mukha ay may magaang makeup na nagpapatingkad sa kanyang mga matang hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang nagyeyelong kalmadong apoy. Naglakad siya papasok sa ballroom. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ang mga tao ay napapaurong sa kanyang daraanan, na para bang isang reyna na bumabawi sa kanyang kaharian. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang apoy sa damuhan. Di Diyos ko, si Amara Valdez. Akala ko ba may sakit siya? Anong ginagawa niya dito? Sa entablado, ang ngiti sa mukha ni Marco ay naglaho. Napalitan ito ng gulat pagkatapos ay nanggalit. Sumenyas siya sa mga security guard sa gilid. Get her out of here! Pabulong niyang utos. Ngunit huli na ang lahat. Nang makarating si Amara sa gitna ng ballroom, huminto siya. At pagkatapos, sa malaking screen sa likod ng entablado, ang screen na dapat ay magpapakita ng isang AVP tungkol sa kasaysayan ng Valdez Properties, ay biglang nag-iba ang imahe. Nagsimula ito sa isang itim na screen. Pagkatapos ay isang audio waveform ang lumitaw. At isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Marco. Kailangan nating mag-isip. Akala ko talaga hindi na siya magigising. Sinundan ito ng boses ni Isabel. Puno ng pagkataranta. Paano na tayo? Ang engagement natin? Sinabi mo sa akin na ako na ang mahal mo. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Lahat ng mata ay napako sa screen. Pagkatapos ay kay Marco at Isabel, na ngayon ay namumutla sa entablado. Ang audio recording mula sa ospital ay nagpatuloy. Bawat salita ay isang dagok sa kanilang reputasyon. Ngunit hindi pa iyon tapos. Ang screen ay muling nag-iba. Ipinakita nito ang mga dokumento, ang bank statement ng AM Horizons. Ang mga araw ay malinaw na itinuturo ang milyon-milyong pisong inilipat sa IR Holdings. Security! Patayin niyo yan! Now! Sigaw ni Marco, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang huling bahagi ng presentasyon ang pinakamatindi. Isang video. Isang lalaking may malabong mukha. Ang boses ay binago, ngunit ang takot ay malinaw. Si Mang Ben, ang mekaniko, binayaran po ako para sirain ang preno ng sasakyan ni Mr. Valdez. Pero ang asawa niya ang nagmamaneho. Diyos ko. Ang video ay natapos. Ang screen ay naging itim. Sa katahimikan, si Amara ang bumasag nito. Hindi niya kailangan ng mikropono. Ang kanyang boses, kahit hindi malakas, ay umabot sa bawat sulok ng silid. 7 taon, sabi niya, nakatingin ng diretso kay Marco. 7 taon akong natutulog habang ninanakaw ninyo ang lahat sa akin. Ang aking pera, ang aking kumpanya, ang aking buhay.
Lumakad siya palapit sa entablado. At ikaw, Marco, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Alam mo na hindi iyon aksidente. Pero hinayaan mo lang. Dahil mas madali na hayaan na lang akong mamatay para makuha mo ang lahat. Napaatras si Marco, na para bang ang mga salita ni Amara ay may pisikal na bigat. Si Isabel naman ay napaupo na lang sa sahig, umiiyak. Tumingin si Amara sa mga tao sa paligid niya, sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. Ito ang totoong mukha ng Valdez Properties, isang kumpanyang itinayo sa kasinungalingan, kasakiman, at pagtataksil. Sa hudyat na iyon, bumukas muli ang mga pinto, ngunit hindi mga security guard ang pumasok. Mga pulis. Sa likod nila, nakatayo si Liam Castillo, nakasuot ng suit. Ang mukha ay kalmado at matatag. Natulala si Marco. Napatingin siya sa asawa niya. Ang babaeng akala niya ay natalo na niya. Ngumiti si Amara. Isang tunay na ngiti sa wakas. Isang ngiting mapait ngunit matagumpay. Akala mo ba, pipirma ako sa mga papel na iyon? Sabi niya sa mahinang boses na sila lang ang nakakarinig. Iyon ang huling piraso ng ebidensya na kailangan ni Liam. Isang recorded na pag-amin sa extortion at coercion. Iyon ang huling halakhak, Marco. Pinanood niya habang nilalapitan ng mga pulis si Marco at Isabel. Ang mga flash ng kamera ay mas malakas pa kaysa kanina. Ngunit ngayon, kinukunan nila ang pagbagsak ng isang imperyo. Hindi na niya kailangang tingnan pa. Tapos na ang laban niya. Tinalikuran niya ang lahat ng gulo. Ang sigawan, ang pag-iyak, ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanya. Habang naglalakad siya papalabas, naramdaman niya na gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang puso. Pagdating niya sa lobby, nakita niya si Liam, naghihintay sa kanya. Hindi ito nagsalita, hindi na kailangan. Sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter na nagsisimula ng magdagsaan, iniabot lang ni Liam ang kanyang kamay. Tinitigan ito ni Amara. Isang kamay na gumabay sa kanya sa kadiliman at nang walang pag-aalinlangan, inabot niya ito. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humina. Napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama sa lipunan. Ngunit ang mga epekto nito ay nananatili. Ang Valdez Properties, sa ilalim ng bagong management, matapos ang malaking pagbagsak, ay sinusubukang bumangon. Si Marco at Isabel. Matapos ang isang magulo at pinagpiestahang paglilitis, ay parehong nahatulan. Harap-harapan nilang tinanggap ang bunga ng kanilang mga kasalanan sa likod ng malamig na rehas. Sa isang maliwanag na opisina sa Makati na may tanawin ng syudad, pinatay ni Amara ang telebisyon sa kanyang pader. Nag-uulat ito tungkol sa huling apela ni Marco na ibinasura ng korte. Dati, siguro ay makakaramdam siya ng saya, ng tagumpay. Ngunit ngayon, wala na. Tanging isang mahinang kalungkutan na lang para sa mga buhay na nasayang, kasama na ang isang bahagi ng buhay niya. Ngunit hindi na siya nagtagal sa pakiramdam na iyon. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ma'am Amara, nandito na po ang mga bata mula sa foundation, sabi ng kanyang assistant mula sa pinto. Ngumiti si Amara. Sige, papasukin mo sila. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang shares sa Valdez Properties. Ang kalahati ng pera ay ginamit niya para itayo ang Alon Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng malubhang aksidente. Nagbibigay ng pinansyal na tulong, physical therapy, at suportang emosyonal. Ang mga sugat niya ay naging dahilan para maghilom ng sugat ng iba. Masaya niyang sinalubong ang mga bata. Mga batang may mga pilat at saklay, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa kanilang mga ngiti,
Nakikita niya ang kanyang sariling paggaling. Kinahapunan, matapos ang isang mahabang araw sa opisina, nagmaneho siya papunta sa isang pamilyar na lugar. Isang beach sa Batangas kung saan madalas silang magpunta ng kanyang pamilya noong bata pa siya. Naglalakad siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Ang hangin mula sa dagat ay sariwa at malinis. Tila hinuhugasan ng mga huling bakas ng lason sa kanyang puso. Ilang sandali pa, isang anino ang tumabi sa kanya. Hindi na niya kailangang lumingon. "Lat ka na namang, attorney," biro ni Amara. "May kliyente lang na makulit," sagot ni Liam. Isang bihirang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Umakbay ito sa kanya habang sabay silang naglalakad. Sa loob ng 6 na buwan, si Liam ay naging higit pa sa isang abogado. Naging kaibigan siya, isang karamay, isang kanlungan. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namukadkad. Walang pilitan, walang drama. Isang tahimik na pag-unawa na nabuo mula sa mga guho ng nakaraan. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. "Iniisip mo pa ba sila?" tanong ni Liam sa mahinang boses. Umiling si Amara. "Hindi na gaano. Minsan, naaalala ko. Pero hindi na masakit. Parang nanonood na lang ako ng isang lumang pelikula. Alam ko ang kwento. Pero hindi na ako ang bida doon." Huminga siya ng malalim. "Alam mo, ang pinakamahirap na parte ay hindi ang pagpapatawad sa kanila. Ang pinakamahirap ay ang pagpapatawad sa sarili ko." Tumingin si Liam sa kanya, naghihintay. "Ang patawarin ang sarili ko sa pagiging bulag." Patuloy ni Amara. "Sa pagiging masyadong mapagtiwala. Pero natutunan ko na hindi iyon kahinaan. Ang magmahal ng buo ay hindi isang pagkakamali. Ang pagkakamali ay ang ibigay ang pagmamahal na iyon sa mga taong hindi karapat-dapat." Tumigil sila sa paglalakad. Humarap si Liam sa kanya. Hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Ang init ng mga palad nito ay pamilyar at nakakapanatag. "Wala kang kasalanan, Amara," sabi nito. "Ang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Ang mga sugat mo ay hindi mo kasalanan, pero ang paghilom mo, iyan ay tagumpay mo." Tinitigan ni Amara ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nakakita sa kanya sa pinakamadilim niyang sandali, ang lalaking hindi siya hinusgahan, ang lalaking nagtiwala sa kanya noong siya mismo ay nawawalan na ng tiwala sa sarili. "May pinagsisisihan ka ba?" tanong ni Liam. Ngumiti si Amara. Isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. "Wala. Dahil kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, hindi ako magiging ganito katatag at hindi kita makikilala." Nakita niya ang paglambot ng mga mata ni Liam. Dahan-dahan, iniangat nito ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Isang kilos na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Sa pagitan nila, mayroon ng isang wika na sila lang ang nakakaintindi. Isang wika ng mga pinagdaanang sakit at mga bagong pangarap. "Handa ka na ba?" tanong ni Liam. Ang boses ay isang bulong na halos tangayin na ng hangin. Alam ni Amara kung ano ang ibig sabihin nito. Handa na ba siyang iwanan ng tuluyan ng nakaraan? Handa na ba siyang sumulat ng isang bagong kabanata? Handa na ba siyang magmahal muli? Tumingin siya sa papalubog na araw, sa walang katapusang karagatan, at sa lalaking nasa tabi niya. Handang-handa na. Hinawakan nilang muli ang kamay ng isa't isa, mas mahigpit ngayon, at magkasabay na humakbang pasulong, palayo sa anino ng kahapon at pasulong sa liwanag ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Liam. Mahal kong mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa kwento ni Amara. Mula sa kanyang muling paggising hanggang sa kanyang huling paghakbang tungo sa bagong simula,
Naging karangalan ko ang ibahagi sa inyo ang kanyang laban. Sa bawat kabanata na aking isinusulat, kasama ninyo akong naramdaman ang kanyang pighati, ang kanyang galit, at ang kanyang unti-unting pagbangon. Ang kwento ni Amara ay isang paalala na kung minsan ang pinakamalalim na sugat ang nagdudulot ng pinakamatibay na lakas. Ito ay tungkol sa pagpapatawad hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, palaging may naghihintay na bagong umaga. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at damdamin ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal, Kwento NG Kapalaran.